Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Itong motion na pabuksan, isubpina yung mga bank records ni Sara. Papayagan ba ng mga kongresista yun o hindi? Ngayon na sa House, dito sa Justice Committee, isusubpina ba ng House? Lalabas ba ang subpina ngayon? Dumadaan na tayo ngayon sa slow mode. Ibig sabihin, mahabang proseso. Pero dito, mayroon ng motion na isubpina. Lulusot ba yan? Yang motion na yan? Sigurado yan. So, ibig sabihin, dito pa lang sa House, masusubpina na yung mga records ni Sara, yung mga bank records. Dito pa lang sa House. Kaya, pagdating sa Senado, dala-dala na yung mga bank records, hindi na kailangang isubpina. Nakuha nyo? Kumbaga, dito na ang subpina sa House. Kaya dito sa House, lalabas na yan. Oh, di ba mas napaganda? Di ba? Mas napaganda kasi sa House pa lang lalabas na. Pag lumabas dito sa House, pag submit mo ngayon sa Senado, dala-dala na yun, naka-attach na. O, di ba? Hindi na didesisyon na ng Senado. Ay naisubpina na eh. Maia-attach na yan sa records ng kaso. Mas napaganda ngayon. Di ba? Mas napaganda ngayon. Kasi kung hindi, kung dun yan sa Senado, ay mahabang debate yan. Hindi nila papayagang isubpina ang bank records ni Sara. Oh, samantalang dito sa Kamara, magbubutuhan ang mga kongresista dito sa Justice Committee. Isusubpina ba yan? Yes. Isusubpina yan. Ngayon, pag sinubpina yan, ano na? Lumabas na yung mga records ni Sara. Kapag dinala sa Senado, naka-attach na. Oh, di ba? So yun ang sinasabi ko. Ha? Parang sa isang banda rin, mas napaganda kasi nandyan na. O kaya ngayon, ito ang mangyayari. Ha? Pati pala bank records ni Man Scarpio, yung asawa, kasama pa sa isusubpina. Pati yung sa asawa. Bakit? Kasi sa SALN, pag nagsasubmit ka ng SALN, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, pati yung sa asawa mo kasama doon. Kasi ano yan eh, yan yung mga assets, liabilities mo, and net worth. Siyempre, pang ano yun, pang yung sa inyong mag-asawa yan. Ano ba ang mga assets mo, liabilities, and net worth? Pati properties ninyo sa pamilya mo. Kasama yon. So, pati mga financial records ni Man Scarpio, kasama doon sa asawa. Kaya, ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Una, yung SALN ni Sara, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Pangalawa, yung mga bank records. Isusubpina yon, pati kay Man Scarpio. Ito yung kinukontra ngayon nila Sara. Bakit daw ngayon pa lang yan kukunin? Nag-file na kaagad ng impeachment. Tapos inaprubahan daw ng sufficiency in form in substance. Wala pa naman daw palang sapat na ebidensya. Unang-una, may ebidensya na. Naka-attach na yon. Kaya lang sa ngayon, naglalabasan pa ang mga dagdag pang ebidensya. Kumbaga, siyempre sa kaso, pag file mo ng kaso, yung available mo ng ebidensya, ipafile mo na. Ngayon, kung mayroon ka pang nakikitang idadagdag pa bago dalhin sa korte, ano yan? Idadagdag pa yan. Kanino ka ba nagpa-file ng kaso sa criminal case? Ay, di ba sa piskal? Hindi pa naman korte yun eh. Di ba? Ito nga, kaya ko nga nasabi, parang itong si Sara, hindi abogado. Kapag magpa-file ka ba ng kaso, diretso sa korte? Kapag criminal case? Sige nga. Sige nga, mga kabunyog, mga kababayan. Pag magpa-file ka ba ng criminal case, lalo mabibigat na kaso? Mabibigat na kaso. Diretso ba sa korte? O sige nga. Kanino muna nagpa-file ng kaso? Dadaan muna sa preliminary investigation. Sino ang nagkakandak ng preliminary investigation? Ang prosecutor. I-evaluate ng prosecutor kung yung mga ebidensya ba, okay, sufficient ba yung ebidensya? Pag nakita ng prosecutor sapat yung ebidensya, pwedeng i-file, probable cause, ipa-file niya na ngayon sa korte. Ngayon, pag na-file na sa korte, pwede pa bang magdagdag ng mga ebidensya? Yes! Pwede pa rin. Pwede mo pang ipasubpina kung sino-sino dyan. Di ba? Para talagang makonvict yung akusado beyond reasonable doubt. Di ba? Sa ngayon, ganyan din ang Kamara. Ang House sa ngayon ay para yung piskal. Parang nag-file ka ngayon ng complaint laban kay Sara, impeachment complaint, ini-evaluate na ngayon ng House o ng Kamara yung impeachment complaint. At nakita nila kung titingnan sa form, sufficient. Kung titingnan sa substance, sufficient. O sige, tingnan na nga natin yung mga ebidensya. I-present na nga kahit mabilisan lang. Yun na yung mini trial na tinatawag. So, ngayon, mayroon pa ba kayong mga dapat na ebidensyang i-produce na kailangan nating isubpina? O sige, mayroon. Bank records, kaya isusubpina na. Yan ngayon yun. Ngayon,
Kapag nailabas na lahat yung mga ebidensya na yan at nakita ng House na may probable cause, magre-recommend ang Justice Committee sa plenary. Ang plenary ngayon magbubutuhan. Pag nagbutuhan ng plenary at nakakuha ng 1/3, lusot na ngayon. Impeach na si Sara. Dadalhin na sa Senado. Magta-trial na. Yan yung proseso niyan. Kaya yung sinasabi ni Sara, bakit daw nag-file ng impeachment tapos sige pa daw ng subpoena? Ay gano'n naman talaga eh. Kumbaga, yung pinail mong impeachment complaint based on available mo ng mga ebidensya, based on available. Yung mga hindi pa available na ebidensya, pwede mo pang isubpoena. Pwede pa yun. Walang nagbabawal doon. Wala pa naman sa trial court, di ba? Parang ang sinasabi kasi ni Sara, dapat pag-file nyo pa lang, kompleto na. Pag na-file nyo na, hindi na pwedeng magsubpoena ng kung ano-ano. Hindi yun. Yan na nga ang maganda ngayon. Napaganda nga ngayon eh. Kasi dumaan tayo sa hearing sa Justice Committee. Noong kasing unang impeachment, fast track yun eh. Wala nang mga subpina. Hindi na rin binigyan si Sara ng notice. Wala nang ganon. Fast track yun eh. Eh ngayon, sabi ng Korte Suprema, wala daw due process si Sara. O sige, idaan natin sa due process. Ito na yung due process. Ito na yung mga hearings na dinadaanan. Pero sa due process, may karapatan din ang complainants na mag-avail o gumamit ng mga subpoena powers ng Kamara. Due process din yun. Si Sara Duterte may due process, yung complainant may due process din. Ano ang due process ng complainant? Gumamit ng subpoena powers ng Kamara. Yan na yung ginagamit ngayon. Di ba? Kahit naman si Sara, pwede rin siyang mag-request ng mga kung ano-anong request niya para magamit niya rin. Ganyan ang due process. Bakit ang due process? Doon lang kay Sara? Kahit sa complainants, may due process yan. Pareho yan may due process. Yung pag-avail, paggamit ng mga complainants sa impeachment para isubpina ng Kamara yung mga dapat isubpina, ombudsman, AMLAC, lahat yan, pwede yang i-avail. Kasi ang purpose natin dito, lumabas ang katotohanan. Para lumabas ang katotohanan, titin mo ang lahat ng paraan para malaman ang katotohanan. Kung wala ka namang problema, bakit ka matatakot? Diba? Basic yun. Bakit put si Sara sa subpina? Diba kung hindi ka natatakot, wag mong kukontrahin yung mga ano na yan. Kasi, sige na, isumpina nyo na yan. Wala namang problema sa akin. Tingnan nyo ang aking statement of assets, liabilities, and net worth. Walang problema yan. Tingnan nyo ang records ko sa bangko. Walang problema yan. Di ba ganon? Kaya lang, ito na ang problema nila Sara ngayon. Kasi isusumpina pati sa asawa niya, yung sa asawa niya ng mga records. Mas napaganda ngayon. Kasi nung unang impeachment ni Sara, hindi dumaan sa ganito. Kasi madali nga yun. Minadali yun eh. Pwede ba sana yon? Sa totoo, pwede yon. Kasi ang tawag nga doon, fast track mode. Pag may more than 1/3 na ng mga kongresista, pwede na yan, diretso na sa Senate. Nasa Constitution naman yan. Kaya lang, Korte Suprema na ang nagsabi, hindi, dapat dumaan pa rin sa hearing. Bigyan pa rin daw ng due process si Sara. Okay, so anong ginawa ngayon? Hindi na ginamit yung fast track mode. Ginamit na tong slow mode. Pero mas napaganda, di ba? Mas napaganda. Kasi maisusumpina na yung mga records. Maisusumpina na. Kaya dito ngayon natatakot sila Sara. Dito sila natatakot. Sabi nila, bakit naman magsusumpina ang Kamara? Bakit mo tatanungin yan? Kapangyarihan yan ng Kamara, ang subpoena powers niyan. Para namang hindi abogado si Sara. Wala bang powers ang Kamara? Na magsumpina? Yung ang simpleng mga hearing ng yung mga hearing in aid of legislation, 'di ba? Yung investigation in aid of legislation may subpoena powers. Ito pa kayang impeachment, 'di ba? Imagine niyo impeachment ang pinag-uusapan, accountability of public officers, pagpapanagot sa mga pinakamatataas na opisyal ng bayan. Tapos walang subpoena powers. Tsaka ang Kamara hindi naman yang korte. Hindi korte ang Kamara, ang korte yung Senado. Prosecutor ang Kamara. Kumbaga, yung mga complainants nagsumbong sa Kamara, sa prosecutor. Gusto naming i-impeach ang Vice President kasi ang dami niyang nagawang impeachable offenses. Ano ba yon? Mayroon ba kayong mga ebidensya, testigo? Mayroon, ito po. Yan. Okay, tingnan ko nga. Okay, sige, sufficient inform ito. Okay, sufficient in substance. Pwede bang tawagin mo yung mga testigo mo, makausap ko? Pwede bang ipakita mo yung mga ebidensya mo, mabilisan lang kasi tingnan natin kung may probable cause? Yan na yung mangyayari ngayon. Yan na yung nangyayari. Pag nagsabi yung Kamara, mayroong probable cause, proceed tayo sa plenary, pagbutuhan namin. Magbubutuhan na ngayon. Yan yun, mga kabunyog, mga kababayan.